Ang pinaka-common na sakit ng atay ngayon ay tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. At 47 sa bawat 1,000 na katao ang apektado nito. Pag-usapan natin, ano nga ba ang trabaho ng atay? Ang atay ang nagsasali ng lason sa dugo tulad ng drugs, alcohol at iba pa. Atay din ang nagpo-produce ng clotting factors para maghilom ang sugat. Kaya kapag nagkahiwa ka sa balat, you do not bleed to death agad kasi may rescue na agad ang atay dito. Napansin niyo na ba na ang dugo sa sugat ay lumalapot or nagko-coagulate kaya humihinto ang pagdugo? So yun na yun. Pangatlong trabaho ng atay ang tumulong sa digestion. Ang atay ay nagawa ng bile na nasa apdo at ito ang tumutulong sa pagtunaw ng dietary fats at para ma-absorb ang mga bitamina. Ang atay din ang nagkokontrol ng blood glucose sa dugo katuwang ng pancreas. Kapag ang blood glucose ay mababa, ang pancreas ay naglalabas ng glucagon para i-break down nito ang stored glycogen sa atay into glucose at marili sa dugo. Kapag naman mataas ang blood glucose sa dugo dahil sa kinain mo, maglalabas naman ang pancreas ng insulin para imbak ito bilang glycogen. So sinasabi ng insulin sa cell na i-absorb ang glucose sa dugo para gamitin bilang enerhiya o imbak for future use. Kaya yung blood glucose mo ay nababa. Ganun sila magtrabaho. Paano nagkakameron ng non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD? Ito ang itsura ng tao na normal at mataba ang atay. Masasabing may fatty liver kapag ang taba ng atay mo ay may timbang na higit sa 5 to 10% ng timbang nito. Ang normal natin na atay ay may timbang na 3 to 3.5 pounds. Ang pinaka-major contributor sa NAFLD ay overconsumption ng fructose. Ang fructose ay isang klase ng sugar at matatagpuan sa prutas, honey, ilang gulay at mga fruit juices. Ang isa pang klase nito, yung tinatawag na high fructose corn syrup, isang klase ng liquid sweetener na gawa sa cornstarch at mas mura kaysa table sugar. Marami sa mga ultra-processed foods natin ay fructose loaded. Wala itong nutritional value at talaga namang basura at lason lamang sa katawan ang dulot nito. Ang atay lang ang nagme-metabolize nito, kaya bumibigat ang trabaho niya kapag may overconsumption ng fructose. At gaya ng nabanggit kanina, isa sa trabaho ng atay ang mag-regulate ng blood sugar levels. Tinatanggal niya ang excess glucose sa bloodstream, kaya kapag may excess ka nito sa dugo, i-convert niya ito as glycogen at iimbak sa atay bilang taba. Kung may fructose ka pa, bukod sa iba pang bad carbs na kinain mo, isipin mo kung gaano kabigat ang nagiging trabaho ng atay mo. Kaya parami ng parami at pabata ng pabata ang nagkakameron ng NAFLD ay dahil sagana ito sa mga paboritong pagkain ng mga tao ngayon tulad ng kape sa coffee shop, milk tea, ice cream, sundaes, cakes, pastries, soft drinks, delata, cereals at marami pang iba. At sa bawat intake mo ng iba't ibang klase ng asukal, tapos frequent pa ang meals mo, mayat maya kinakain. So, ang resulta, elevated lagi ang insulin mo. And over time, magkakameron ka ng tinatawag na insulin resistance. Isa sa metabolic condition kung saan ang muscles, liver, fats ay di na nagre-responde sa insulin gaya ng dati. Ito yung dahilan kung bakit lagi kang gutom, kaya panay din ang kain. Frequent elevated sugar means elevated insulin in the blood. And elevated insulin in the blood means more fat storage. Ito ay dahil ang insulin natin ay isang fat storing hormone. Kaya tataba talaga ang atay kapag ikaw ay insulin resistant na. Over time, ang fatty liver na ito magiging dahilan ng iba pang inflammation, katulad ng iba-ibang metabolic illnesses. Ano yun? Hypertension, elevated triglyceride, bad oxidized cholesterol, mataas na uric acid, diabetes, heart disease, stroke, kidney issues, at marami pang iba. 77% ng may NAFLD ay walang sintomas. Yung iba naman, laging pagod ang pakiramdam o di kaya naman ay nakakaranas ng abdominal pain sa kanang bahagi. Kapag ikaw ay may fatty liver na, ito ay indicative na kandidato ka na sa diabetes, heart disease, at stroke. Paano nadadiagnose ang fatty liver at ano ang conventional treatment dito? Nadadiagnose ang fatty liver sa ultrasound, MRI, CT scan, transient elastography, at meron ding ibang test na ginagawa para malaman ang kondisyon nito. Punta naman tayo dun sa mga malimit na advice ng mainstream doctors kapag na-diagnose na may fatty liver.
Iisa-isahin ko yung mga karaniwang advice na ibinibigay, tapos magbibigay din ako ng aking equivalent information na di nakabase sa conventional advice ng doktor. Ang mga information or advice na babanggitin ko ay galing din sa mga doctors na may holistic approach at lihi sa karaniwang payo pero kinakitaan ng positibong resulta sa mga pasyente. Ang unang advice na ibinibigay ay kumain ng 5 small meals. Kapag ikaw ay may fatty liver na, insulin resistant ka na nun. Kung malimit ka pang kakain, malimit din ang insulin spike mo. So, mas malimit na insulin spike, mas maraming iniimbak na taba sa atay mo. Kumbaga sa apoy, nagliliyab na, binubuhusan pa ng gasolina. At kapag ganito ang sitwasyon na malimit ka pang kakain, walang pagkakataon ng insulin mo para bumaba dahil sa frequent meals. At dahil dito, shut down ang fat burning mode mo. Kaya, common sense. Paano mangyayari na magiging solusyon sa problema ang kumain ng 5 small meals? Anong connection niya para sa pagtatanggal ng taba sa atay? Another advice na ibinibigay ng doktor ay eat low fat, high carb. Ang akala ng mainstream medical doctors, ang pagkain ng taba ang naging dahilan ng pagtaba ng atay. Kaya nagkameron tayo ng fat phobic nation. Talagang takot na takot sa taba, lalo na kapag galing sa karne. Kaya ang solusyon daw ay less fat, high carb. Pag less fat daw, less din ang pagtaba ng atay. Ito ay napaka-outdated na idea. It does not work that way from the physiological standpoint. Ang fat storage natin ay bunga ng insulin na ang trigger factor ay excessive carbohydrates, hindi po taba na galing sa hayop or any dietary fats. Sa bawat excessive consumption mo ng carbs, iniimbak ito ni insulin bilang taba. At ang elevated insulin mo ang nagbo-block ng fat burning mode mo. Kaya hindi mo magamit ang nakaimbak na taba bilang source of fuel. Dahil hindi ma-access ng katawan mo ang taba bilang source of fuel mo, lagi kang gutom. Kaya mayat-maya kay kakain. Ngayon, kung maglo-low fat diet ka pa, mas lalo ka magugutom ng mabilis. Ito ay dahil ang dietary fats ang nagbibigay ng matagalang pagkabusog bukod sa protina sa pagkain kumpara sa carbohydrates. Kapag naka-high carb ka tapos low fat, 1 to 2 hours lang, gutom ka na naman. Mas malimit kang kakain. Ang pangatlong advice, iwasan daw ang saturated fats tulad ng red meat, itlog, coconut oil, at iba pa, at gumamit lamang daw ng vegetable oil tulad ng highly recommended na canola oil. Ang seed oils at vegetable oils ay bad fats. Ang mga ito ay highly processed. At ang ratio ng omega-6 to 3 ay nasa 20:1. Ibig sabihin, dahil mataas ang omega-6 fatty acids content nito, ito ay nagpo-promote ng inflammation sa katawan. Dahil nabago na ang molecular structure ng oil sa dami ng process na pinagdaanan, katulad ng paglalagay ng solvent, paglalagay ng hexane, ang trato ng katawan dyan ay foreign substance na. Ang mga oil nito ay nagpo-promote ng inflammation, insulin resistance, at fatty liver. Ang isa pang sinasabi na advice ay sugar-free, less calories, low glycemic foods. Pag sinabing sugar-free, hindi ibig sabihin nun ay healthy. Ito ay pinalitan lamang ng artificial sweeteners like aspartame, sucralose, acesulfame, at marami pang iba na lason din sa katawan. Tapos sasabihin, bumili daw ng mga low-fat product para hindi tumaba ang atay. Ang pagkain ay meron talagang naturally occurring fat na sadyang nilikha ng kalikasan para sa atin. Pero kapag ang pagkain tinanggalan mo ng fats, nawawala ang natural na lasa nito. Kaya ang ipinapalit dito ay asukal at kung anumang chemical na lason sa katawan. Again, kapag ang pagkain ay maraming lason or chemical, syempre nagpo-promote ito ng inflammation, insulin resistance, at fatty liver. Yun namang sa calories, hindi excess calories, kundi hormonal effect ng pagkain ang sala rin sa pagtaba ng atay at inflammation. Kung ang kinakain mo ay ultra-processed, hindi natural na pagkain, marami ng chemical na sangkap, tapos low-calorie pa, ang resulta nun, magkakameron ka ng nutritional deficiency. Magre-resulta ito sa malimit na pagkagutom, kaya maya't-maya ang cravings mo sa pagkain. Kasi sa tunay, gutom talaga yung katawan mo. Kaya kung may ganito kang pakiramdam na malimit ng hihina, yung ganong klase ng eating lifestyle, hindi sustainable. Mahirap i-maintain, kaya marami ang nabalik sa dating gawin nila at ang nangyayari, naggagamot na lamang.
At ito pa yung isa sa pinakamalimit na marinig kong advice na sinasabi sa kanila ng kanilang doktor, lalo na sa mga tao may fatty liver. Kahit ano daw pwedeng kainin, basta mag-exercise ka lang. Hindi lack of exercise ang dahilan ng pagtaba ng atay mo, kung hindi poor nutrition na nagbunga sa abnormality sa metabolism mo. Kaya ang solusyon dyan ay tamang nutrisyon. Ang exercise, pandagdag sa healthy diet mo. Pero hindi ito ang first solution sa problema mo. So ano ang pinakamainam na solusyon sa fatty liver? Mag-low carb diet, hindi low fat diet. Dahil excess carbs ang contributor sa pagtaba ng atay, ito ang dapat mong bawasan ng malaki. Iwasan ang pagkain at inumin na mataas ang fructose tulad ng soft drinks, milk tea, sugary coffee na nasa coffee shop, baked goods, prutas, at yung mga nabanggit kanina. Atay lang ang nagme-metabolize ng fructose, kaya ito ang pinakamalaking salarin sa pagtaba ng atay. Bawasan o iwasan ang alcohol. Atay din lang ang nagme-metabolize nito. Iwasan ang paggamit ng mga seed oils or vegetable oils katulad ng canola, soya, sunflower, rapeseed oil, flaxseed, vegetable oil at mga kauri. Iwasan ang refined carbs tulad ng tinapay, mga pagkaing mahaharina or starchy, at iwasan ang junk foods at ultra-processed foods dahil hinahaluan ito ng fructose at marami pang artificial sweetener bilang pampatamis at napakarami ng chemical. So ang kakainin lamang ay yung tunay na pagkain, whole, real foods. Reversible po ang fatty liver, basta itama lang ang nutrisyon. So wag hintayin na lumala ito bago maging cirrhosis, bago ka kumilos. There you have it. Sana may natutunan kayo sa maiksing video ko na to. So, paki-like naman po, paki-share, and paki-subscribe na rin po para matulungan niyo ako na magpalagana pa ng mga information na makatutulong sa ating lifestyle para tayo maging malusog at masaya. Till my next videos, guys. Bye-bye!